God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo, mga minamahal na kapatid, ngayon ay katulad ng sinabi ko, nasa isang panahon tayo ng 40 days, katulad ng panahon ng Kwaresma. Kaya hindi pa talaga tayo nasa Kapaskuhan. Ang tawag dito ay panahon ng Adbiento. Minsan kasi sa maraming Pilipino at hindi lamang sa mga Pilipino, Pasko na kagad ang ating nasa isip. Hindi po ba? Ano po ba itong panahon ng Adbiento? Kung mapapansin ninyo, ay violet o lila ang kulay ng damit o nangingibabaw na kulay sa altar at sa mga naglilingkod sa simbahan. So, ibig sabihin yan, kung tatanungin ninyo kung anong ibig sabihin nito, ito ay para sa mga patay. Kaya kapag nangungumpisal ka, ibig sabihin ay merong patay sa iyong pagkatao o maaaring ang iyong kaluluwa ay namatay, napalayo sa Diyos kahit hindi ito namatay, napalayo sa Panginoon. Kaya sa panahon ng Kwaresma, mahal na araw, ganito ang ginagamit. Ibig sabihin nun ay tayo ay nakikiisa kay Kristo sa mga paghihirap niya na kanyang pagdaraanan at sa kanyang kamatayan. Gayun din naman sa panahon ng Adbiento, ibig sabihin nun, tayo nakikiisa sa Diyos sapagkat hindi tayo karapat-dapat tayo magsisisi sa ating mga kasalanan bago siya dumating sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga kapag hindi maganda ang iyong preparasyon sa Pasko, maaaring hilaw. Ibig sabihin, walang kwenta ang iyong naging Pasko. Wala kang ginawa kundi nag-ubos lang ng 13-month pay. Nag-ubos lang ng pera. Nagpakasaya-saya at pagkatapos, pagdating noon ng katapusan ng bagong taon, namumroblema ka na, wala na yung saya. Hindi po ba? Saya na dulot ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya ngayon, magtulungan tayo para mag-reflect kung ano bang ibig sabihin nito. Mapapansin ninyo, mga minamahal na kapatid, meron tayo ritong corona ng Pasko. Corona. Ayan. Wreath na tinatawag. Alam nyo ba ang pinanggalingan yan sa tradisyon? Yung krus lamang, iyan, walang ganyang dekorasyon. Si Jesus lamang ang makikita mo at ang krus at lalagyan ng 4 na kandila. Ibig sabihin nun ay naghihintay sila nung panahon na iyon hanggang 18 siglo, naghihintay sila sa Kapaskuhan at sila'y nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Kaya sila ay nakatuon, walang dilit iba kundi sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga Advent, ibig sabihin ng Advent, advenire, ibig sabihin ng ad, to, and then venire, to come. Ibig sabihin yan, ang pagdating, ang arrival ng ating Panginoon. Muli,
sa ating buhay. Meron na lamang dalawang pagdating ang Panginoon sa ating buhay. Yung wakas ng panahon, maaaring hindi natin marating ang wakas ng panahon na nandito tayo sa daigdig. Pero isang sigurado ang ating mararating, ang ating katapusan ng buhay dito sa daigdig na ito. Mararating natin ang kamatayan sa daigdig na ito at darating ang Panginoon sa ating buhay. Sinabi niya nga, ako ang susundo sa inyo. Dadalhin ko kayo doon sa aking mga inihandang silid para sa inyo. Yun ay sinigurado ng ating Panginoon. Kaya nga, ang focus talaga dito ay si Kristo na namatay at muling nabuhay. Nakapokus tayo. Tandaan po ninyo, pag iba na ang inisip ninyo sa Kapaskuhan, inisip nyo na ang tungkol sa pera, inisip nyo na ang tungkol sa decoration, inisip nyo na ang tungkol sa mga party at bakasyon. Yan ay mga extra na lamang. Pero ang pinakagitna ng Pasko ay ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, ito ang panahon na tayo ay magsusumikap muli ng pagbabago ng ating buhay. Renewal. Nagre-reboot na naman tayo. Nagsisikap na naman tayo na ilinya natin ang ating sarili sa kalooban ng Panginoon. Yun po yun. Kaya ang Pasko ay pagsisikap na marinig muli natin ang boses ng Diyos sa ating puso. Meron na naman siyang sinasabi. Kaya kapag mananahimik ka, huwag mong isipin yung mga material na bagay sa Pasko. Isipin mo na, Panginoon, tanungin mo siya, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Matatapos na naman ang isang taon, ang 2024, magsalita ka. Meron ka bang gustong sabihin sa akin? Magandang tanong iyon sa Panginoon. And then, tanungin mo siya, ano po pa ba, Panginoon, ang dapat kong pagalingin sa akin? Ako po'y parang may sakit, pinanghihinaan ng kalooban. Marami po akong frustration sa aking buhay. Maaring pong ako ay namatayan ng mahal sa buhay. Maari po akong nawala ng trabaho. Maari pong may nangyari sa aming pamilya. Naari pong may kabiguan akong naranasan katulad ng aking mga anak na tumigas ang ulo, hindi nagtagumpay sa buhay. Ano po pa ba? Ito po ba, Panginoon, ay nagdudulot sa akin ng malalim na kalungkutan at ako ay nawawalan ng pag-asa sa aking buhay? Tatanungin mo yan sa panahon ng Pasko, kundi walang kwenta ang Pasko sa atin kung ikaw ay patay, kung ikaw ay walang kabuhay-buhay, kung ikaw ay nabubuhay muli sa kasalanan, sa mga bisyo na hindi mo itinutuwid, sa mga katigasan ng ating ulo sa landas ng pagkaligaw. Kaya ang Pasko ay panahon talaga ng pagbabago. Hindi ito panahon ng paggulo ng isipan dahil sa material
na bagay. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Kung mapapansin natin, napalitan na ngayon ang mga simbolo. Ayan, merong 4 na kandila at pagkatapos siya ay nandoon sa madahon, no? Na parang puno. Ayan, 4 na kandila, 3 violet at 1 rosas. Ano pong ibig sabihin nito? Yung 4, ibig sabihin niyan ay 4,000 taon. Pero sa atin ngayon, 4 na linggo. Yan ang katumbas niyan. Pero 4,000 taon, ibig sabihin niyan, yung paghihintay ng mga tao noon, buhat kay Eva at Adan, 4,000 taon na hinihintay nila ang pangako ng Diyos na ang bugtong na anak ay ipadadala ang Mesiyas sa atin. Kaya nga, pag nakikita natin yan, pinapaalala yung damdamin ng unang mga Kristiyano noong araw, yung damdamin ng kanilang pag-asa. Umaasa sila, naghihintay sila ng punong-puno ng pananabik. Yun pwede nating tanungin sa ating sarili, meron ba tayong pananabik sa Diyos? Di ba? Yung atin ba siyang hinihintay sa ating buhay? Lagi ba tayong naghahanap sa Kanya? Meron ba tayong udyok ng paghihintay sa Panginoon? And then, kung titignan natin yung 4 na yan, ibig sabihin din yan, kandila yan, ibig sabihin ay pagdarasal. So, sa panahon ng Kapaskuhan, ay dagdagan ang buhay panalangin. Kung napabayaan natin ang pagdarasal, ay itong panahon ng Kapaskuhan, sanayin natin ang ating sarili, makinig sa salita ng Diyos, sumama sa pamayan ng Kristiyano, para ang ating puso ay mahirati sa pagsisimba, sa pagsasamba sa Diyos, sa ating ginagawang mga pagdarasal. Yun po yun. And then, ibig sabihin din po nito ay 4 na linggo ng pagsasanay ng ating pagkakawanggawa. Kaya nga yung mga taong simbahan, nanghihingian po sa inyo, lalong-lalo na sa simbang gabi, pag-aalayin kayo ng bigas, pag-aalayin kayo ng mga canned goods, pag-aalayin kayo ng iba pang mga grocery items. Kasi sasanayin natin ang ating sarili na magbigay sa mga kaawa-awa. So, yun po. Kasi ang nasa isip natin sa Kapaskuhan, tayo ang riregaluhan, tayo ang dapat magkapera, tayo ang dapat bigyan. Hindi po ang Pasko ay si Jesus ang isinilang, ang regalo ng Diyos Ama sa atin, at tayo bilang nakatanggap kay Jesus ay pakikita natin ang ating kabutihan sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga kaawa-awa. Alam ko, kayo din ay naghahanda ng mga regalo. Hindi po ba? Pero magandang tingnan talaga kung sino yung bibigyan nyo ng regalo. Minsan, ang dami-dami ng tinanggap ng reregaluhan ninyo, kayo ay bigay pa rin ng bigay doon sa taong iyon. Mas magandang regaluhan
ang nangangailangan talaga. Pag sinabing regalo, yan ay makakapagbigay ng kaalwanan, makakapagbigay ng saya talaga. Sikapin pong bigyan yung mga nakalimutan, yung mga kaawa-awa, kaysa bigyan nyo ng bigyan yung mga mariwasa na, no? Yung mga mayayaman na ang inyong misan binibigyan. Kayo namang mga may kaya, mga may masasabing mayaman-yaman, magbigay talaga sa mga dukha. Yun po ang diwa ng Pasko. Ngayon kung titignan natin yung 4 na kandila, ibig sabihin ng unang kandila ay prophecy. Ano yung prophecy? Ibig sabihin nito ay yung hula na darating ang Panginoon, yung mga propeta, miski ang Diyos nagsabi na darating ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang unang kulay na ay violet, ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Praktisin natin yung pag-asa, no? Minsan nawawalan na tayo ng pag-asa dahil sa mga problema. Pero sinasabi ni Jesus, mas sigurado ang pag-asa na ibibigay ko sa iyo. Huwag kang kumapit sa mga bagay, sa mga tao lamang sa daigdig na ito, kundi ang kapitan mo ay ang Panginoong Diyos magbibigay sa iyo ng tunay na pag-asa. Ang ikalawang kandila ay kumakatawan sa Bethlehem. Noong mga panahon na iyon, ang Bethlehem ay payapa. Kaya ang simbolo ay kapayapaan. Nung dumating ang Panginoon, payapang-payapa. Hindi nila alam na darating ang Panginoon. Nabulabog na lamang si Herodes. Hindi po ba? Dahil hindi nila alam na sumilang na pala ang Panginoon kung kailan payapang-payapa ang buhay ng mga tao. Anong ibig sabihin nito? Piliin natin ang kapayapaan. Kung si Kristo mismo nagsasabi, sumainyo ang kapayapaan. Sinabihan din ng kanyang mga alagad na basbasan ng kapayapaan ang bawat tahanan, ang bawat tao. Kasi kung payapa ang iyong buhay, hindi ka palaaway, hindi ka punong-puno ng mga problema, minsan maliit na problema, pinoproblema mo, di ba? O kaya may mga kaaway ka, tigil-tigilan na natin yan, pakikipag-away. Gawin nating payapa ang ating buhay. Baka yung mga compound ninyo, o kaya yung lugar na pinagtatrabahuhan ninyo, ay may mga division, di ba? Mayroong paghahati-hati. Walang ibubunga ang mga sigalutan. Walang ibubunga ang gulo sa ating buhay. Mas magandang mabuhay ng payapa. Pag payapa ang buhay, hindi ka nakikipag-away sa asawa mo, yung mga anak mo, hindi magugulo, naturuan mo yan ng hindi mag-away-away, makikita mo yung dulot niyan ay iba pang mga biyaya ng Diyos. No, kapag mapayapa ang buhay, may buntot yan, may karugtong. Ano yung karugtong? Yung ibang mga biyaya. Kaya gawing payapa ang buhay para ang iba pang biyaya ay papasok sa ating buhay. And then, ikatlo, na kandila ay ang kulay rosas, pink. So it is, ang simbolo nito ay joy, saya, galak. Ang simbolo nito yung mga shepherds. Kung maintindihan nyo, nung dumating ang Panginoon, ang masayang-masaya ay yung mga dukha. Ang masayang-masaya ay yung pinakitaan
ng mga anghel, ang sinundo ng mga anghel, yung mga salat sa buhay, mga simpleng tao, yun ang masaya. Kaya nga, yun yung sinasabi sa atin, mga minamahal na kapatid, na tumulad tayo sa mga pastol nung isilang ang ating Panginoon na talagang isa lamang ang magpapasaya sa kanila. Walang dilit iba, kundi ang Diyos. Hindi naman talaga yung nung naalala ko nung ako ay bata pa, namasko ako, binigyan ako ng 100 pesos ng aking ninong. Abay, laki-laki noon, nung 100 pesos. Ang saya-saya ko talaga. Ang saya-saya ko. Binigyan ako ng 100 pesos. Pero nung nawawala na yung 100 pesos, nauubos na. Lumulungkot na naman ako. So makikita ninyo, doon, sa nangyaring yun sa akin, na-realize ko na ang yaman, ang pera, talaga namang hindi nakakapagbigay ng permanenteng saya. Merong nakakapagbigay ng permanenteng saya kahit hindi ka mayaman, kahit salat ang ating buhay, katulad ng mga pastol. So, subukan niyo pong hanapin yung saya na dulot ng inyong relasyon sa Diyos. Dulot ng inyong pagbabago. Dulot ng inyong pagmamahal sa Diyos. And then, yung ikaapat na kandila, violet uli, ito ay yung mga angels ang simbolo nito. Pag-ibig. Mahal na mahal nila ang Diyos. Binuksan pa ang langit para lamang sambahin, puntahan si Jesus sa pinakamahirap na lugar. Puntahan ang kanilang Diyos dito sa lupa. Sambahin ang Diyos. Kaya sabing ganon, dapat tayo ay maging propeta. No? Masabi sa balita ng Diyos. Ibalita ang kabutihan ng Diyos. And then maging payapa tayo. And then tayo tumulad sa mga pastol na masaya sa ating buhay. And then tayo'y matutong magmahal sa Diyos katulad ng mga anghel. Yun po yung simbolo ng Pasko. Kung titignan natin ito, yung ibang mga simbolo, mga Christmas tree, dagdag na lamang yan. Pero ito po talaga ang ibinibigay sa atin na simbolo. At sana maunawaan natin ang ibig sabihin nito at paano natin isasabuhay ang Paskong ito na 2023 at sasalubungin natin ang 2024. Sana walang malungkot sa Paskong ito. Walang magulo ang buhay sa Paskong ito. Walang hindi nagmamahal sa Paskong ito. Walang malungkot sa Paskong ito. Sapagkat ang talagang Pasko ay walang dilit iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya, mga minamahal na kapatid, iwe-welcome ko kayo sa panahon na ito. Welcome sa panahon ng Adbyento. At ating patitindihin ito sa mga simbang gabi. Patitindihin natin ang ating pag-asa. Patitindihin natin ang kapayapaan ng ating buhay. Patitindihin natin ang saya ng ating buhay. At patitindihin natin ang pag-ibig
natin sa Diyos at sa isa't isa. Welcome po sa Kapaskuhan na ito. Pumasok po tayo sa pinakadiwa, pinaka-espiritu ng Pasko. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon, sa katahimikan ng ating puso, awitin natin ang Alam Kong May Magagawa ang Diyos at ating dalihin sa Kanya ang ating mga panalangin sa panahong ito na magpapasko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, iham natin ang awitin. Panginoon, sana po sa Paskong ito, ay maintindihan namin talaga ang gusto mo para sa amin, na kami ay maging masaya, hindi dahil sa material na bagay, kundi yung aming inaasahan ay maging sigurado sa aming puso at isipan. At ikaw ang aming inaasahan, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na kaligayahan. Magbigay ka nawa ng saya, Panginoon, palagi sa aming pamilya. Halina, Jesus, sa aming pamilya. Halina, Jesus, sa aming pagkatao. Halina, Jesus, sa aming pinagtatrabahuhan. Sana po, Panginoon, kami ay laging mabuhay sa isang pag-asa na aming sinasampalatayanan, pag-asa na aming minamahal, at yun nga ay ikaw. Kaya kami nandito, Panginoon, dahil alam namin, ikaw lamang talaga ang pwedeng asahan namin. May mga kabiguan sa daigdig na ito, pero kapag kami kumapit sa iyo, kami magiging masaya at payapa ang buhay. Kaya sa gabing ito, Panginoon, kami humihingi sa iyo ng aming mga pangangailangan, yung mga problema namin, inihingi namin ng solusyon, ang aming mga pangarap para sa aming mga anak, yung mga kaguluhan sa relasyon namin sa pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maayos ito sa Kapaskuhang ito. At Panginoon, yung mga nagkakawatak-watak na puso, tulungan mo, Panginoon, tulungan mo. Panginoon naming Diyos, pinagdarasal din namin ang may karamdaman, lalong-lalo na ang mga may malulubhang karamdaman. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalingan. At ang iba pang mga hinihingi nila, Panginoon, na iyong dinggin mula sa kanilang puso. Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia. Upang tayo'y kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, purihin natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin natin siya.